Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa araw na ito ng muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Binabati ko ang Balas United Methodist Church doon sa Mexico, Pampanga na nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-50th anniversary. Wow! Golden Founding Anniversary. Magkita-kita tayo mamaya. Ang iglesia pong ito ay nasa pangunguna ni Pastor Johan Lloyd Ferrer. Last week, pinagdiwang naman ng Park Homes United Methodist Church sa Muntinlupa City ang kanyang ika-21st anniversary. At ang inyo rin pong lingkod ang tagapangaral sa kanilang on-site or face-to-face anniversary celebration. Nais kong batiin ang happy birthday bukas si Arlen Ochenko at gayon din happy wedding anniversary kina John at Hazel Naranjo na naninirahan sa Canada. Binabati rin natin ang ating mga taga-subaybay, mga masugid na taga-subaybay, si Rebecca Olea na nagdiwang sila ng kanyang kabiyak ng kanilang ika-35th wedding anniversary last week. Maligayang pakikinig din at pagsubaybay kina Dulce Alicante, Merlita Canawin, Mila Del Rosario, Evelyn Ricafrente, kina Apong Iling Montemayor at Apong Maring de la Cruz, kay Nenita Gatbunton at Ate Meli Cafuir. Bilang tao, isa sa masakit na maaari mong maranasan ay ang rejection o ang pagtanggi o hindi pagtanggap sa iyo ng iyong kapwa. Gayong napaka-pure naman ng iyong intensyon. Ang rejection ay nagbubunga ng matinding galit, panibugho at kalungkutan. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtanggi kay Jesus ng isang komunidad at ng tatlong tao. Gayunman, matutuklasan natin sa kasaysayang ito na hindi si Jesus ang nagalit sa naturang pagtanggi, kundi ang kanyang mga alagad sa pangunguna ni Santiago at Juan. Mababasa natin ang kasaysayang ito sa Lucas 9:51 hanggang 62. Babasahin ko ang Biblia ng Lucas 9:51 hanggang 62. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. At nang makita ito ni Santiago at Juan na kanyang mga alagad ay sinabi nila, "Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin?" Subalit humarap siya at sila'y sinaway at sila'y pumunta sa ibang nayon. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo munang akong makaalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya,
Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Unahin natin ang ginawang pagtanggi kay Jesus ng isang buong komunidad, ang nayon ng Samaria. Ang Samaria, ang pinakamadaling daan, kumbagay shortcut. Kung ikaw ay manggagaling sa Galilea at pupunta ka sa Jerusalem. Matapos sakupin ng Assyria ang Israel, sa lugar na ito nanirahan ang mga Hudyo na nakapag-asawa ng mga dayuhan at nagsilang ng mga batang mistisong Hudyo. Ito ang mga batang hindi na purong Hudyo. Galit ang mga Hudyo sa mga taga-Samaritan. O galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano at Samaritana. Magkaaway ang dalawang ito. Bagamat pareho silang naniniwala sa iisang Diyos, itinuturo ng mga Hudyo na sino mang sumasamba ay kailangan sumamba sa Jerusalem mismo o kung hindi man ay kailangang humarap sa dakong kinaroroonan ng Jerusalem. Sa kabilang dako, itinuturo naman ng mga Samaritano na ang tunay na pagsamba ay maaari lamang magawa sa bundok ng Gerizim na malapit sa Shechem. Ang magkasalungat na paniniwala ay itinuwid na ni Jesus minsang nakausap niya ang isang Samaritana. Ganito ang wika ni Jesus doon sa Juan 4:23 at 24. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang katuruang ito ni Jesus ay nagbigay linaw sa ating lahat na ang mahalaga ay hindi ang lugar kundi ang diwa ng pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu. Siya ay nasa lahat ng lugar kung kaya't maaari siyang sambahin saan mang dako. Bukod dito, ang Diyos ay kailangang sambahin sa katotohanan, walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Kailangan siyang sambahin ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Pupunta na si Jesus sa Jerusalem upang harapin ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan para sa katubusan ng sangkatauhan. There was no turning back. Nais ni Jesus na sa Samaria sila dumaan, hindi lamang dahil ito ang pinakamadaling daan patungong Jerusalem, kundi nais niyang wasakin ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga taga-Samaria. Dahil nga sa hindi magandang ugnayan ng mga Hudyo at Samaritano, nagpadala si Jesus ng advance party upang iayos ang gagawin niyang pagdaan doon. Ganito ang wika sa verse 52. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Ngunit ang malungkot, tinanggihan si Jesus ng mga taga-Samaria. Ano ang dahilan? Ganito ang wika sa verse 53. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem
Kaya't ang dahilan ng pagtanggi ay yung paring cultural at religious barriers sa pagitan ng dalawang grupo. Napakarami talagang naghihiwalay sa mga tao. Culture, religion and beliefs, politics, economics, geography, generation gaps at marami pang iba. Naiswasakin ni Jesus ang mga ito at inaasahan niya na ipagpapatuloy ng kanyang mga tagasunod ang ganitong misyon ng pagkakasundo-sundo. Sa 2 Korinto 5:18, binigyan diin ni Pablo ang kahalagahan ng ministry of reconciliation. Ganito ang wika, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Kapag ang tao'y napahiya, sapagkat siya'y tinanggihan, ang karaniwan niyang sagot ay matinding galit at paghihiganti. Nakita natin ito sa magkapatid na Santiago at Juan na tinaguriang mga anak ng kulog dahil sa pagiging mapusok at pagiging loyalista ni Jesus. Gusto nilang mamatay ang mga tumanggi kay Jesus. Ganito ang wika nila sa verse 54. Panginoon, ibig mo bang kami magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Gayong kalaki ang pananampalataya ng magkapatid na ito kay Jesus sapagkat naniniwala silang kayang utusan ni Jesus maging ang kalikasan at anumang kapangyarihang na kay Jesus ay handa niyang ibahagi o ipagkaloob sa kanyang mga alagad. Does this sound familiar? Marahil, may pagkakataon na naipanalangin mo rin sa Diyos na parusahan ng mga taong nakagawa sa iyo ng matinding kasalanan. Ang tawag dito'y imprecatory prayer. Mga panalangin para parusahan at sumpain ang taong ipinapanalangin. Mula pa sa pagkabata hanggang ngayon, ilang beses na kaya nating nabigkas ang mga salitang mamatay ka na sana. O kaya'y madapa ka sana. O kaya'y malasin ka sana. Kung pinakinggan marahil ng Diyos ang ating mga imprecatory prayers, abay baka napakarami na nating napatay. Napakadaling pagbigyan ni Jesus ang kahilingan ng magkapatid na Santiago at Juan. Kaya nga niyang utusan ang kalikasan. Ngunit hindi niya iyon ginawa sapagkat hindi siya naparito upang parusahan ng masasama, kundi para iligtas ang mga ito. Nagaya ng sinasabi ni Jesus doon sa Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ganito ang ginawa ni Jesus. Matapos hilingin ng magkapatid na Santiago at Juan na pahintulutan silang parusahan ang mga tumanggi kay Jesus, ayon sa verse 55, ganito ang nasusulat. Subalit humarap siya at sila'y sinaway. Ang ginamit na salita sa English ay rebuke. Ibig sabihin, matinding pinagbawalan o pinagalitan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, inaasahan din niya na tayo'y magiging mapagtimpi, mapangunawa at mapagpasensya sa harap ng diretsahang pagtanggi sa atin ng ating kapwa. Kailanman ay hindi natin maaaring gamitin ang pagiging malapit natin sa Diyos upang ipanalangin
ang kapahamakan ng ating kapwa. Punta tayo ngayon sa 3 taong tumanggi kay Jesus. Yung dalaway nagpresenta pa mismo na susunod kay Jesus. Ganito ang sabi nung isa sa verse 57. Ako'y susunod sa iyo saan ka man pumunta. Abay, parang walang anumang pag-aalinlangan. Parang sold out ang lalaking ito sa pagsunod kay Jesus. Susunod siya kahit saan pumunta si Jesus. Pero dahil walang nalilihim kay Jesus, ibinulgar ni Jesus ang tunay na motibo ng lalaking ito. Wika ni Jesus sa verse 58, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao'y walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Naniniwala ang lalaking ito na itatatag ni Jesus ang kanyang kaharian dito sa lupa, kaya't may maganda siyang kalalagyan kung siya'y susunod. Ito ang definisyon niya ng kahit saan pumunta si Jesus. Sa isip ng lalaking ito, ang kahit saan ay tiyak na hindi kahirapan kundi kasaganaan. Kaya't nang sinabi ni Jesus na wala siyang mapaghihiligan ng kanyang ulo, abay ang lalaki mabilis na nag-about face, tumalikod, sapagkat ang pagsunod niya kay Jesus ay sa punto ng materialismo. Ito ang problema sa tinatawag na prosperity gospel, na nagtuturo ng pagsunod kay Jesus ang susi ng pagiging mayaman at maginhawa sa buhay. Totoong hindi pababayaan ng Diyos ang sinumang magpapasyang sumunod at maglingkod sa Kanya. Ngunit, dessert lamang ang mga pagpapalang material, hindi ito ang main course. Sumusunod tayo't naglilingkod sa Diyos sapagkat ito ang ating katungkulan bilang mga nilalang na nilikha ayon sa Kanyang larawan at bilang mga nilalang na tinubos mismo ng dugo ng Kanyang anak na si Jesus upang maligtas. Ganito naman ang wika noong ikalawang nagpresenta na sumunod kay Jesus ayon sa verse 61. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Kung ang dahilan ng lalaking ito sa pagpapaliban sa kanyang pagsunod ay ang simpleng pagpapaalam sa kanyang pamilya, siguradong hindi ipagkakait ni Jesus ang kanyang simpleng kahilingan. Pero dahil nga walang nalilihim kay Jesus, alam niya na hindi pa talaga nakapagpapasya ang lalaking ito. Hindi niya kayang gawing number 1 sa kanyang prioridad ang pagsunod kay Jesus. Masusundin niya ang kanyang pamilya kaysa kay Jesus. Mas mahal niya ang kanyang pamilya kaysa kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganyan kataas na katalagahan ang hinahanap ni Jesus sa nagnanais na sumunod sa Kanya. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay alang-alang sa iyo. Mayroon ka bang anumang itatanggi sa Kanya? Wika ni Jesus sa lalaking tumanggi dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Ayon sa verse 62, walang sino mang humahawak ng araro
at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kapag nagpasya kang sumunod kay Jesus, kasama rito ang pagdideklara na nakahanda kang talikuran ng lahat, maging ang sarili mong pamilya. There will be no higher loyalty than loyalty to Jesus. Yung isa pang tumanggi ay tinawag mismo ni Jesus upang sumunod sa Kanya. Ganito ang wika sa unang bahagi ng verse 59. Sumunod ka sa akin. Ang gustong sabihin ni Jesus sa lalaki ay ganito: anuman ang iyong pinagkakaabalahanan ngayon, iwan mo at sumunod ka sa akin. Ganito rin ang sinabi ni Jesus. Nang tawagin niya ang mga alagad at nang tumugon ang mga alagad sa tawag, tinalikuran nila ang lahat. Ganito ang tala sa Lucas 5:11. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay isang napakaseryosong pagpapasya. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng prioridad at pagpapahalaga. Ganito ang naging tugon ng lalaki sa tawag ni Jesus na sumunod sa Kanya ayon sa verse 59. Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Parang justifiable naman ang kadahilanan ng hindi kagyat na pagsunod ng lalaking ito. Pero again, alam ni Jesus ang motibo ng bawat tao, walang nalilihim sa Kanya. Ayon sa mga Bible scholars, hindi naman totoong patay na ang ama ng lalaking ito. Matagal na itong may sakit at naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Kung gaano katagal ay walang nakakaalam kundi ang Diyos. Susunod ang lalaki sa kanyang term, in His own term, at hindi sa termino ni Jesus. Susunod siya kung komportable na siya sa pagsunod. Wika ni Jesus sa lalaking ito sa verse 60. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Matalinghaga ang sinabi ni Jesus, ngunit simple lamang ang kahulugan nito. Sino mang tatawagin niya ay kailangang sumunod kaagad. Hindi na pwedeng ipagpabukas sapagkat marami ang nangangailangan ng pagliligtas araw-araw. Tulad ng sinasabi sa 2 Korinto 6:2, ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kapag sinunod natin si Jesus, hahanap ang Diyos ng mga taong tutugon sa mga maiiwan nating responsibilidad. When we faithfully follow Jesus, everything falls in its proper place. Ganito ang pangako sa mga awit 55:22. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, nawa ay matagpuan mo kami na tapat. Kaming mga nagsasabing tagasunod mo ay maipakita namin sa aming buhay na ikaw ang number 1 sa aming priority. Itinadalangin po namin sa iyo ang mga taong tumatanggi pa na tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo po sila ng lahat ng pagkakataon upang kanilang tanggapin
ang alok na kaligtasan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.